Psalm Good 34 says, evening. I will bless the Good Lord evening, at good all day. times, and his Good evening. praise shall continuously be in my mouth. It goes on to say, let us magnify the Lord and exalt his name together. So let's do that tonight as we continue to worship him. Let's come Good together evening po. and Say good bless evening. the Lord. Hello. Good evening po. For he is great Hello. and mighty. For he is great, Say good evening. greatly to be praised. For he is great in mercy. I will bless his holy name. For he is great in power. Yes, he is. For he is great. Fortress is almighty fortress. For he is great in strength and honor. I will bless the Lord of hosts. Bless the Lord at all times, at all times. Bless the Lord at all times, at all times. I will bless you with all that is within me. I will bless the Lord. Oh, yes, I will. I will bless the Lord. Open na po po muna. I will bless the Lord. Yes, for you are great. For you are great and mighty. Yes, you are. You are great, greatly to be praised. For you are great in mercy. I will bless your holy name. For you are great in power. For you are great, a fortress are you, God. For you are great in strength and honor. I will bless the Lord of all. Sing, bless the Lord. Oh, yes. Bless the Lord at all times, at all times. Hindi po nga. Tayo po ay mag-uumpisa na sa gabi ito. Yan. Sister Pedro po ay siguro po yung papasok na lang siya kapag dyan na. Sige po. Yan. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. At wait lang po sige. Amen. So, sige po, tayo po ay bago kumustahan at mag-awitan, ay tayo po muna ay dumalangin sa Panginoon bilang pang-umpisang panalangin. Tayo po ay yumuko. Hallelujah, Jesus. Pinapupurihan ka po namin, Panginoon, pinasasalamatan sa gabing ito, Panginoon, na muli kami, O Diyos, ay pinagtagpo-tagpo po ninyo, O God, bagamat kami po ay online. Salamat po, Panginoon, na kami po ay mayroong pagkakataon na muli ay makadulog, O God, sa iyong luklukan. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, sa pag-iingat po ninyo sa amin. Hallelujah, Jesus, Lord God. Kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, nagpapalinis ng aming mga puso. Hallelujah, naman po, Panginoong nakikita ninyong karumihan sa amin, Panginoon. Pakalinisin po ninyo ito at paging dapatin ang bawat isa sa aming ugat. Dalangin ko po, Panginoon, na sa aming pong gawain sa gabing ito, hinihiling po namin ang pagsama ninyo sa amin, simula ng gawain ito, Panginoon, maging Panginoon sa magbabahagi ng salita mo, O Diyos, ay inyo po, Panginoon, lulukuban ng inyong banal na dugo, O God, gagamitin mightily, at maging iyong mga salita, O God, ang bawat salita mo na aming maririnig, Panginoon, ay pagpapalain po ninyo at magiging kalakasan po ng bawat isa sa amin. Kahit sa mga kapatiran po namin na wala pa po, O God, dalangin po, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay inyong i-remind ng aming gawain sa gabing ito.
maging Panginoon sa aming mga idadalangin at itataas na mga hiling sa iyo, O God, sa gabing ito. Dalangin po namin, Panginoon, na dinggin po ninyo kami, Panginoon, at papagtagumpayin, O Diyos. Lord, we praise you and we bless your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ang ganda ng kaini ng pastorang mo. Amen. Sa gabi pong ito ay tayo po ay mag-aawitan. Hindi ko sure kung na-receive ni Jay yung isinend ni Sir Carl. Okay na? Ayun. So sige po, mauna po sa atin sa pag-aawitan ay si Sir Carl. Magandang gabi po sa lahat ay kumanta para sa Panginoon. Wait lang. Ganda ako. Okay. Malaya. Yes, malaya. David. Sing. No? Sing. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y hinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y hinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumulan, malayang
Diyos ay ating nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Hallelujah, Lord God. Patuloy po tayo awitan ng Panginoon. Pupurihan natin siya sa awit na kantahin po natin na mutot po tayo. Walang katulad. Hindi ka nagkulang. So, nagkulang Panginoon sa lahat ng bagay po, Lord God. Thank you, Lord Jesus, sa lahat ng bagay na nagiging sa pag-iingat, Lord God, sa aming pamilya, protection sa gawang tao, Lord God. Patuloy ka po, Lord God, na bigyan ka sa Lord Jesus. Thank you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw ang sasambahin, pag-ibig man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Noon dakila katapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo
Salamat po, Lord God, na hindi nagkulang, Lord God. Ito lang po puriyan, pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Palisakan po natin ang Panginoon. At magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa gawain po ng Panginoon. Yan. Yan, Sister Rachel nandiyan dyan. Sister Fe. Yan. Ining Maika. Welcome sa inyong lahat. At nais ko din pong i-grab ang opportunity para magpasalamat kay Jay. Si Jay po ay nasa trabaho pero tayo po ay may ano po tayo ngayon, StreamYard. Yan. Salamat sa iyong... Nakauwi na po, Pas. Ay, nakauwi ka na pala. Salamat sa Panginoon. Yun, salamat sa iyo, Jay, sa iyong ministry. Talagang, I really appreciate it. Yan. At welcome po, welcome ang bawat isa. Yan. Tungkol na po kayo. Tito Jay daw, sabi na lang po. Magbigyan ninyo are. Hi, Jay daw. Hi, Jay. Amen. So, ready na po ba kayo? Nasaan ang mukha ng Tita Rich? Hindi ba? Pwede ba magpasalamat kay Sister Rich? Salamat sa gift, Sister Rich. Yan. Ang nagsuot na yun, asawa ko. Nagsubang yun. Maraming salamat po. Ayan. So, sa gabi pong ito, ready na ba kayo sa ating Bible quiz na yan na si Sister Rich, oh. Tapos ako nagsalita. Ayan. Salamat, Sister Rich. Ang inyong gift ay nadidinip pa. Nagkanda gusot-gusot na. Yan. So, ngayon pong gabi ay tayo po ay matutuloy na sa wakas ang ating Bible quiz na ito po ay related sa ating mga pinag-aaralan sa ating devotion. Yan. So, Daddy, paano mo na kay David? Please. Daddy, nakikialam na. Dali. No. Ayan. Sorry po ayan. Anyway, yan. So, ngayon po ay nasa easy level tayo. Yan. So, sige po, simulan natin ang ating Bible quiz. Paunahan na lang po na, ay nako, mahina daw signal niya. Yan. Paunahan na lang po na mag-type ng sagot. Ganun na lang po. So, talagang ito'y pabor sa magagaling mag-type. Ano po? Yan. Sa unang tanong, para po sa, naku, putol-putol daw. Yan. Para po sa easy level, who was the father of the 12 tribes of Israel? Who was the father of the 12 tribes of Israel? Type na. Abraham. Wrong. Jacob daw, sabi ni Mami La. Very good, Mamila. Sino? Ang Judah po ay part ng 12 tribe. Oo nga pala. Mali. Yes. Okay, very good si Mamila. 1 point for Mamila. Number 2, easy question. What was Jacob's other name given by God? What was Jacob's other name given by God? Yo, may nakasagot na po. Si John J. Tama. Israel is the name. Daddy, idala mo muna doon si Utoy. Dali, please, please. Yan. Number 3 question. Easy level pa rin tayo. How many sons did Jacob have? 4. 4. 3. Yan. 3. 12. Kayo talaga. 12 kasi 12 tribes. Yan. 12 tribes po. Diga? Sorry, hindi po makatype si Mami La. Di ako siyang sagot na sagot din eh. Ay, pasagutin ni Pastor sa mic. Kung hindi siya makapag-type. Sorry. Yan. Buksan mo na lang, Pastor, ang Yan. Next. Isip pa rin tayo ha, pang-apat na tanong. Ano po? Sorry po? Counted ba yung kay Sister Pe? Tama siya. Oo nga no, tama si Sister Pe. Yan. Anyway, sige po, i-points natin si Sister Pe at siya ang nakatama. Yan. Okay, number 4. Easy question pa rin tayo ha.
Who were Jacob's two wives? Dami. Baka kilala din to ni Mamila. Mamila, sino? Mira. Rachel Mira, and Leah. Four. Asawa ni Jacob. Rachel and Leah. Ayun. Rachel and Leah. Parang nauna po si ano? Nauna po si Sister Pe? Pareho yung time. Ay, ano kasi? Yan. Yan, si Sister Pe daw. Okay. Mapunta na po tayo sa medium level. Sige. Medium na tayo. Medium. Which woman gave birth to Joseph? Which woman gave birth to Joseph? By the way, si Joseph po ay part ng 12 tribes. So, sino po ang nagluwal kay Joseph? Tama si Sister Pe. Si Rachel po ang nagluwal kay Joseph. Yan. Punso pala si Joseph. Ayan. In Dubai daw. Yan. Aray ko, natawa ako dun eh. Next question. Ayan po may ano tayo, may mga nakalista naman po din eh. Makikita nyo kung sinong panalo. Okay. Why did the tribe of Levi not receive a land of inheritance? Why did the tribe of Levi not receive a land of inheritance? Alam to ni Mamila siguro. Bakit po ang Levi ay hindi naka-receive? Because they were called to be a priest. They were called to be a priest. Sila po ay hindi sadya binigyan ng inheritance dahil po sila po ay ibinukod ng Panginoon para maging kanyang tagapaglingkod. Okay. 2 points na. Sino nangunguna? Si Sister Pe. Sister Pe ang nangunguna. Okay. Last 2 na lang po. Medium pa rin pa. Medium. Next po. Bakit? Itong tanong ko. Bakit sa 12 tribes ay may isang hindi na ang tanong ko, sa 12 tribes may isang hindi naka-receive ng land inheritance, pero bakit ang tumanggap ng inheritance ay 12 lipi pa rin? Wow. Yan ang aking second to the last question. 12 tribes po, lahat-lahat. May isang hindi naka-receive, pero bakit ang naka-receive ng inheritance na land ay 12 pa din? Pag binilang po ninyo. Anyone po? Anyone? Pass. Pass daw, sabi ni John Jay. Ano po? Pass na? Si pass daw. Ayun. Tama po si Sister Pe. Dahil po, to be exact po, dahil po ang kay Joseph naman ay hinati po sa 2. Yan. Dahil po, kung maatin kung babalikan ang istorya, ay ano tag dito? Ephraim at Manase, sila po yung nagmana nung para kay Joseph. Yun po. So, kaya po 12 pa rin ang naka-receive ng land inheritance kahit po ang Levi ay hindi na
nakakuha ng inheritance dahil po ang kanilang inheritance ay ang Panginoon. Yun. Ang sarap, no? Ang sarap pakinggan ng inheritance nila ang Panginoon. So, congratulations po. Ang nanalo po ay si Sister Pe. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Pe. At salamat po sa inyo pong pakikilahok sa ating Bible quiz. Ito pong ating mga tanong ay kinuha po sa mga pinag-aralan po natin sa ating dito, devotion. Yan po. At sa gabi pong ito, dahil po si Sister Pe ang nanalo, ay ang magbabahagi po ng salita ng Panginoon ay si Sister Pe po. Yan. Ano po? So, sige po, ihanda na po natin ang ating mga pandinig. Yan, ang ating mga panulat kung gusto po ninyo mag-notes. At tayo po ay makikinig na ng salita ng Panginoon na dadalhin po sa atin ni Sister Pe. Good evening po once again sa mga kapatid ko kay Kristo. Ang atin pong tatalakayin ngayon ay mababasa sa mga awit or Psalms 25 verse 14. Psalms 25 verse 14, sabi dito, "The secret of the Lord is with those who fear Him, and He will show them His covenant." May the Lord bless the reading of His word. Or sa Tagalog, sabi dito, sa mga masunurin, si Yahweh isang kaibigan. Ipinapaunawa niya sa kanila ang kaniyang kasunduan. May tanong, bago po magsimula, let us pray. Let me utter a short prayer. Hallelujah, Lord. We honor you and glorify your name, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito for the great opportunity that you have given me. You have given us, O God, na makinig sa iyong salita. Lord, I am nothing without you, na magbibigay sa akin ang wisdom na nanggagaling sa iyo. Maraming salamat, O God, sa iyong mga salita na patuloy mo itong i-bless, Lord, na open our hearts and in our minds, O God, to receive your words, Lord. Maraming salamat. Ikaw ang siyang madakila at maitaas sa aming kalagitnaan. In the name of Jesus, Amen. Sa gabing ito, bago ko po simulan ang lahat, sa inyo, paano nyo i-cultivate, how do you cultivate your relationship or friendship? How do you cultivate or how to seek friendship with other people? Or even sa Panginoon, mamaya na, sa tao muna, in a worldview, or sa mga kaibigan ninyo, paano kayo nakapag-cultivate or pinapaunlad or cultivate or pinapaunlad ang pagiging pakikipagkaibigan. Kinikilala po ang isa't isa. You can share your experience kung paano kino-cultivate yung relationship ninyo bilang magkaibigan. What way or sa anong mga pamamaraan na ma-cultivate or mapapaunlad ang inyong pagiging kaibigan? By Marami spending maraming time friend. sa alagaan. Alagaan, masakit Marami man o marami. hindi. Yes. Ano? Caring. Paano Okay. naging masakit mo inaalaga? Tanggapin. Intindihin. Facing. Kompleto. Well, babi natas. Tama. Mami lang, kalma ka lang, mami lang.
Natalsik sa amin eh. Hindi nakasama. Kuhanin mo yan, kuhanin mo yan. Lagi daw pong may subtitle. Dapat. Para magkaintindihan. Yun. Pinagdadaanan Hindi din lang. namin. Ang pag-alaga ng kaibigan, kailangan may love. Love yan. Okay. Hope. Kailangan nakausap Po. mo, siyempre, hindi mo pwedeng masabing magkaibigan kayo, tapos yung pala hindi mo naman kilala ang buong pagkatao niya. Di syempre, kinikilala, kinikilala niyo ang isa't isa. Siyang tunay. Ano kilalanin ang isa't isa? Through communication. By spending time. Quality time. Always have time. Always have subscribe. Kung sa Panginoon, same thing din sa Panginoon. Kapag kung paano tayo, how to seek friendship with God. Ito yung natin sa Psalms 25:14. The path, ang theme natin is the path to intimacy or developing the lifestyle of a friendship with God. A friend of God. Developing the lifestyle of a friend of God. Seeking friendship with God in Psalms 25:14 is achieved by cultivating a deep, respectful awe or fear of the Lord. It involves active, intimate communication with Him, which includes obeying His commands, studying His words, and spending consistent, quiet time with Him. Yan yung kung paano i-cultivate ang relasyon natin sa Panginoon as a friend. This reverence or paggalang or honor, respect is rewarded with a privilege, ay malaking pribilehiyo po sa atin na malaman ang sekreto or promise ng Panginoon or His covenant. What are the ways to pursue friendship with God? Na mababasa, yan, nakikita natin sa Psalms 25:14. Una, cultivate or fear the Lord. This is ang pag-cultivate or pagiging matakutin sa Panginoon, hindi ibig sabihin na natatakot tayo dahil siya ay diktador or mapapalayo tayo dahil masama siya, kundi is a profound respect or reverence and love for His holiness. Ito yung tunay na takot sa Panginoon. Meron tayong respeto, reverence or paggalang, and honor. And siyempre, pag-ibig natin sa Kanya, sa Kanyang kabanalan. God reveals His promise and plans to those who take the time to learn and study His Word. How to maintain obedience? Friendship involves listening and heeding His instruction. Spend consistent time, yun nga. Kailangan mag-invest ng relasyon by slowing down and talking to God authentically by prayer and formal prayer natin sa Kanya. Yun na yung constant communication natin sa Kanya, ang pagiging prayerful.
actively and in every situation, maging active tayo. Keep your focus on God and rely on Him for His guidance. And practice humility din. Approach Him with awareness of your need for His guidance and mercy. Bilang kaibigan ng Panginoon ay malaking pribilehiyo po. Unlike sa pagiging magkaroon ka ng kaibigan sa tao na hindi mo pwedeng masabi yung mga sikreto mo sa kanya. Like for example sa akin noon, nung dumating ako dito sa Dubai, yung kasama ko sa bahay na nagkuha sa akin galing sa Pilipinas, nag-refer sa amo ko. First week pa lang ng pagdating ko, binigyan niya, ito ay testimony, share ko lang sa inyo. Meron siyang boyfriend na ibang lahi. And yung, alam mo ba yung friends of friends, ganyan, nagkaroon din ako kaya ako nagkaroon ng relasyon noon pagdating ko dito dahil sa kaibigan, ganyan. Tapos, sabi niya sa akin, Faye, wag mong sabihin sa family ko ha na, kasi pinsan siya ng asawa ng kapatid ko. At mayroon siyang asawa at may boyfriend dito na ibang lahi. Tapos kaya din ako nagkaroon ng relasyon na maling relasyon dahil doon sa yung pag-refer ng ganyan. Kaya sabi niya sa akin, Faye, wag kang maingay, wag mong sabihin sa sa kay Arthur na yung bayaw ko, yung pinsan niya na nagkaroon daw siya ng relasyon dito. Sabi ko, wag kang mag-alala, hindi ko sasabihin. Pero nung kalaunan, nagtaka na lang ako kasi nung pag-uwi ko, nagbakasyon ako, sinabi ng kapatid ko at mama ko sa akin na nagkaroon daw ako ng boyfriend dito, ganito, ibang lahi, tapos ito daw yung ginagawa ko. Alam mo ba yung ganyan na sa'yo, sinabi sa'yo na wag mong sabihin, tapos ikaw pala yung nagsusumbong ka doon sa pamilya mo sa Pilipinas na ganito daw yung ginagawa ko dito. Tapos, sinabi ko sa kapatid ko, oo, inaamin ko naman yun, hindi ko pwedeng i-deny kasi totoo naman. Pero, at least wala akong asawa pag uwi ko sa Pilipinas. Nagkaroon nga ako ng boyfriend pero wala naman akong asawa dito sa Pilipinas na uwian samantalang siya. Yun lang ang sinabi ko. Tapos siya pa yung sabi na wag kong sabihin, yun pala siya lang yung unang nagtaksel. Kaya minsan dito sa mundo, yung mga kaibigan natin ay talagang hindi mapagkatiwalaan. Sa inyo po ba, may mga kaibigan po ba kayo na napagkatiwalaan ninyo na sinabihan ng mga sekreto ninyo na huwag sabihin, hindi nyo pinagsasabi sa iba? Naranasan din ba ninyo yun? Pero sa Panginoon, talagang yung sekreto mo, walang naitago sa Kanya at walang nakakaalam na sino man dahil siya yung sumbungan. Katulad kay David, sinabi niya lahat sa Panginoon, ang lahat ng kanyang sekreto, yung nagawa niyang kasalanan. And sa Panginoon lang talaga siya nag-rely lahat. Dahil dito sa passage niya ito, kung titingnan natin yung context, may yung nagkaroon siya ng betrayal. Ang context kung historical, ayon sa according to Charles Spurgeon, the commentator, he suggests that Psalms was written later in David's life
his play in verse 7, sabi, remember not the sin of my youth. So, and meron din nagsabi na regarding daw sa pag-rebellion, Absalom rebellion na mababasa sa 2 Samuel chapter 15 verse 18, kung bakit ganito yung sinabi ni King David dito sa Psalms 25 na he was betrayed by his close friends, and the presence of the yung presensya na napaligiran din siya ng kanyang mga kaaway doon sa 2 Samuel, kung basahin po natin yung na yon, dito sila nag-base kung bakit ito yung laman ng awit 25. Ito yung context. Cultivating a friendship with God is described in Scripture as an achievement. It's not an impossible achievement, but as an invitation to intimacy with our Creator, our God. Psalms 25:14 provides a core principle. Friendship of the Lord is for those who fear Him. He makes known to them His covenant. Fearing the Lord here does not mean terror, but rather a deep reverent. Yun nga kanina yung sinabi ko. The first point, meron akong dito, unang punto, cultivate friendship through reverence and obedience. By acknowledging God for who He is, and His mighty, because He is almighty, He's holy and righteous. Submit to His will. Through ang totoong pagkikipagkaibigan ay nag-i-involve ng pagsunod sa kanyang mga utos. As Jesus said in John 15:14, you are my friend if you do what I command. Sabi sa Juan 15:14, basahin ko dito sa 14:15, you are my friend if you do whatever I command you. 15, no longer do I call you servant, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friend, for all the things that I have heard from my Father, I have made known to you. So, napakasarap nga maging kaibigan ng Panginoon. Dahil kung ano yung sikreto niya, alam natin kung susunod tayo sa kanyang mga utos. And if nagbabasa tayo ng kanyang mga salita, at kung alam din natin yung kanyang mga promise. Sabi sa Proverbs 13, Proverbs 3:32, for the devious person is an abomination to the Lord, but the upright are in His confidence. Sa Tagalog, sapagkat nasusuklam ang Panginoon sa mga taong baluktot ang pag-iisip, ngunit nagtitiwala siya sa mga namumuhay ng matuwid. So malaking privilege nga na maging kaibigan ng Panginoon. Example dito si Abraham. Sa Abraham, alam natin na kung sino si Abraham. He's known as God's friend. Bakit siya tinawag na friend ng Panginoon? Dahil sumusunod siya sa utos ng Panginoon. Abraham cultivated his bond through unwavering faith and obedience.
na kung na mababasa natin na yung he was willing to obey God's difficult command to offer Isaac, trusting God's covenant dahil nagtitiwala siya sa promise ng Panginoon. Pangalawa, cultivate friend through intimate communication. Yun nga, prayer and time. By prayer and time, so kailangan nating i-priority na magbigay ng oras sa Panginoon, quiet time with Him, ay isa din na ay isang pamamaraan sa pagpapaunlad ng ating relasyon sa Panginoon, ang pagbibigay ng oras at pagbabasa ng kanyang salita. Friendship requires time investment. We must set aside undistracted time to be still before God. So kailangan talaga pala na kapag magbigay tayo ng oras sa Panginoon, yung undistracted tayo. Minsan pag nagbabasa tayo ng Bible na merong cellphone sa gilid natin na didistract tayo kapag may message na naririnig sa cellphone, ganyan. Kaya kailangan talaga quiet time. Yung walang distraction. Kaya makapag-concentrate tayo ng pagbabasa ng kanyang salita. Pangalawa, practice honest prayer. Talk to God authentically. Yung talagang authentic, yung kung sino ka na nakikiusap sa kanya by sharing fears, kung ano yung mga desire mo or anxiety, rather than putting on a show. Kailangan talaga ng kapag ito talaga yung tunay na kaibigan, makapag-share ka ng kung ano yung, for example, kay Bella, yung ano niya, na tumatawag siya sa akin kahapon. Sabi niya, ate, nag-away kami ng amo ko, wag mong sabihin sa iba ha, ganyan. Na, ano nga daw siya, sa inyo ko lang to. Sabi niya, wag ko daw sabihin. Sabi ko sa kanya, hindi ko sasabihin, pero sinabi ko sa inyo ngayon. Na ano siya, parang hinahanapan siya ng bagong amo. Parang hindi na masaya yung amo niya sa kanya. Yun yung, kaso hindi kami nakapag-usap kahapon dahil nung pagtawag niya, nasa Zoom. Kaya hindi ko napansin. Pero yun nga, na kapag nagtiwala ka sa kaibigan mo, kaya mong i-share kung ano yung laman ng yung mga takot mo, yung desire ng puso mo, yung mga anxiety. Katulad din sa Panginoon, wala tayong naitatago sa Kanya kung ano man yung mga problema natin. Siya lang talaga yung confident tayo na kailangan i-share sa Kanya yung mga yan. And then, listen to His voice. Open your heart to hear Him through meditating on Scripture and allowing the Holy Spirit to guide you. Ito yun. Sabi nga sa Psalms 46:10, be still and know that I am God. Sa Matthew chapter 5 verse 6 to 5 to 6, and James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. Example, kay Moses din sa Bible, the Lord, sabi dito, in Exodus 33:11, the Lord would speak to Moses face to face as a man speak to his friend. Ganito. Moses maintained a consistent or open dialogue with God, making him a prime example of intimate communication.
So, ganyan pala. Kapag talagang kaibigan natin ang Panginoon, we can speak face to face sa Panginoon. Ano mang mga problema natin, kaya nating sabihin sa Kanya because we trust Him. Pangatlo, cultivate friendship through reliance and trust. Trust in Him in trouble. Katulad kagaya nga ng ginawa ni King David. He approached God in his tough times, trusting Him to deliver him and to guide him. Na mababasa natin sa Psalms 25, 1-2 and sa 15, verse 15. And then focus on His covenant. Regularly remind yourself of God's faithfulness and promises, which strengthens your confidence in Him. And then depend on His grace. Recognize your need for Him, allowing His grace to guide your steps and protect you from temptation. In Psalms 25:15, my eyes are over on the Lord. My eyes are even on the Lord, for only He will release my feet from the snare. Sabi nga sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. So, ang Panginoon lang talaga ang tunay na malalapitan at mapagkatiwalaan. Wala nang iba. Dahil yung mga kaibigan natin, talagang as my experience, hindi mapagkatiwalaan. Maliban lang siguro kung talagang pagkatiwalaan mo talaga. Pero I don't know kung sa tao, meron bang kaibigan na makakapag-keep ng inyong sikreto. Yun, examples, David, despite his flaws, David was called as a man after God's heart. In 1 Samuel 13:14, because he continually turned to God for guidance, confession, and rescue, relying on God's covenantal love rather than his own strength. Talagang wala tayong mas mapagkatiwalaan kundi ang Panginoon lamang. As my application, living as a friend of Jesus. First strategy, just as a friend shares a secret, the Holy Spirit gives believer divine insight for life's challenges when they walk in reverence or respect or honor God. In relationship, we are no longer served out of sense of duty like a slave, but out of devotion like a friend who has been invited into the Master's plan. So, ito po yung invitation ng Panginoon sa atin. As His friend, na malaking pribilehyo po ang pagiging kaibigan ng Panginoon dahil kung ano yung sekreto niya, nalalaman natin. If we are going, yun nga, merong F. Kasi kung hindi tayo nagbabasa, noong hindi ako nagbabasa ng Bible, wala akong alam sa mga promises ng Panginoon. Pero, totoo yung kapag mayroon ka ng relasyon sa Kanya, doon mo malalaman yung lahat ng Kanyang mga promise. Kapag may problema ka, kaya mong meron kang sandigan na Kanyang mga salita, hindi ka kaagad ang tawag doon, hindi ka mafo-fall dahil meron kang sandigan na Kanyang salita. Your foundation is the Word of God. And I hope na naintindihan po ninyo. Yun lang po ang ma-share ko.
Amen. Maraming salamat po, Sister Pe. What a friend we have in Jesus. Grabe po. Salamat po, Sister Pe, sa inyo pong oras para po magpagamit sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Bago po tayo dumako, sa ating pananalangin, meron pa nga po tayong ibang special prayer request. Isinama ko na po yung para po sa service natin sa Sunday. Yun pong magaganap nating 7 last words. 7 last word. Kung meron pa po kayong request na pwede po nating ipag-pray, sabihin nyo lang po. Yun po. Meron na po itong date, Pastora? Wala pa po. Ang alin po? I mean po, napag-desisyonan na po kung ito po yung magiging isang araw lang or 7 nights. Inilagay ko po doon sa schedule ay 1 week doon sa atin pong calendar. 1 week po? So magiging, since online po tayo po ay magiging once a day session. So ang mangyayari po, ito po ay pastoral. Ibig sabihin po, ang instead po na may prayer meeting tayo ng Wednesday, bubuuin po natin yung 7 araw. Tama po? Instead yung isang araw parang po kagaya prayer. po ng last time. Sige po. Ino-note ko po ito. Meron pa po kayong request? David, no. Pasama po sa prayer, yung pong tatay Sige po po. din. Ay, nga pala po. Ano nga? Father po din. Okay po. Si Father name si Brother Arlan, Kunanan Galang. Arlan Kunanan Galang. Ireland ko na. Ano kaya yun ang mga atian ni na Pastora Joanne? Galang din yun eh. So, Apa, sige po. Arlan, Galang. Yan. At saka yung kanya pong paglipad po ay baka po on the way, na ngayon po. Naka-flight na po siya. lumipad na po siya noong 5 a.m. kanina. Kanina po. Yun. Amen. Sige po, meron pa po kayong ibang gustong ipanalangin aside po dito? Kung wala na po ay tayo po ay dadako na po sa ating prayer points na akin pong isinend sa ating pong GC. Yan po. So ngayon po ay ipapanalangin po muli natin ay ang church po as a body. Yan po. Kalagay po diyan. Ito po yung naging prayer points na din po natin ng mga nakaraan. Yan. So yan po ang ating gagamitin. Ito pong pananalangin po para po sa church ay hinihiling ko po na ipag-pray po ng ni Sister Fe at ni Ining Maika. Next po, ipag-pray po ang every member po. Yan. I request po na ipanalangin po ito ninyo po, Pastora, na inyo pong group diyan sa inyo. At tapos po, yun pong prayer points po for leaders, pastor, ministry heads, and workers. Kami po ni Sir Carl. Tapos po, I request Jay na ikaw, Jay, ang mag-pray para po sa service sa Sunday, sa 7 last word, at saka yung sa tatay ni Sister Megan, ni Brother Arlan Galang. Yan. Brother Jay, pa-add na din po yung ating fundraising. Yun pala po. Yes nga po. Fundraising po ng Adelaide para po sa upcoming event, visit po ng ating pastors. Yeah. Ayun. Nakuha po. Sige po. Kung kayo po ay ready na, tayo po ay sabay-sabay naman nanalangin. And I invite po Mamila to close us in prayer pagkatapos po ng lahat na magmanalang. Ano po? Sige po, mag-message lang po kayo dito sa ating private chat
para po alam natin kung tapos na ang linggo. Sige po mga kapatid.
Amen. Tapos na po yung lahat. Wala. Wala po ko ng mic pastora. Mic po, mic. Mami ng mic po. Pindot ang mic. Tapos na lahat. Opo, sige po. Kayo na magka-closing. Tayo ay manatili sa presensya ng Panginoon. Lord, maraming salamat sa gabing ito na muli kami ay nagsama-sama, Panginoon, upang idulog sa iyo, Panginoon, ang mga panalangin, O Lord. Lord, salamat, Panginoon, sa mga salita na naririnig namin ngayon sa mensahe na nadala, Panginoon, sa amin, Panginoon. Na ikaw, Panginoon, ang tunay namin na kaibigan, O Lord. Ikaw lamang, Lord, ang tanging nakakaalam ng lahat ng aming mga sekreto, O Lord. Wala kaming maitatago, Panginoon, kundi nakita mo, Panginoon, ng lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Ikaw tunay na Panginoon na aming tagapagligtas at ang aming Panginoon na kaibigan na karamay palagi sa aming buhay, O Lord. Ikaw, Panginoon, tunay kaibigan dahil ikaw ang nagsakripisyo para sa amin na itubos mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ang tunay na kaibigan na handa magdamay, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na ikaw ay palagi na sa amin puso, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa nagdadala sa iyo ng salita na nawa ito'y ibalik mo ng nawawalang lakas, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ng kanyang trabaho at ang kanyang buhay, Panginoon. Ingatan mo siya palagi, Panginoon, sa araw-araw, O Lord. Lord, sa gabing ito, tinataas namin ang lahat ng aming panalangin na hindi pa namin ito nagagawa. Alam namin, Panginoon, ito may tagumpay na binigay mo sa amin, O Lord. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming lalapitan sa oras ng aming mga pangangailangan, O Lord. Lord, sa panandalian ng aming paghihiwalay, Panginoon, naway, Panginoon, ingatan mo kami at samahan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming pagpapahinga, O Lord, na sa patuloy na ang pag-iingat ay amin nakakamtan sa aming pagpahinga, O Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa gabing ito, tinataas ko, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon, ng aming mga gawain na ito, O Lord. At tayo lamang binabalik, Panginoon, at tinataas namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa gabi ito, dali, picture na po. Picture na salamat po. Salamat ining Marika. Salamat po pagkakas kay Kadija. God bless. Picture na. Dali. Dito sa kanak tuliting. Thank you so much. God bless you. Magandang gabi po. Babay na kayo. Bye, David.